Ika-78 kabanata sa pagpapatuloy. Nakapikit ang ating bida na sinabi niya sa kanyang isip na kung hindi daw siya magsasalita ng ganun sa kanya. Sigurado daw siyang susunod siya kahit anong mangyari. Na umiiyak na sinabi sa kanya ni Lady Yeon na hindi naman daw fair yon. Dagdag pa niya na dahil daw sa kanyang sinabi hindi na daw niya maipilit na sumama sa kanya. Nahinawakan sa ulo ng ating bida si Lady Yeon at sinabi na napakatalino daw talaga niya. Kaya alam daw niyang maiintindihan niya siya. Dagdag pa ng ating bida na babalik daw siya agad. Kaya please gawin daw niya ang lahat ng kaya niyang gawin dito, habang hinihintay daw niya siya. Makikita ang muka ni Lady Yeon na maiyak-iyak na sinabi niya sa kanyang isip na pinagkakatiwalaan daw niya siya. Kaya kailangan daw pa rin niyang bumalik ng ligtas. Kasi ngayon, may mga taong umaasa daw sa kanya. Na napakahalaga para daw sa kanya. Papaalis na ang ating bida na lumingon ito na sinabi na okay sige. Guguluhin daw niya ang lahat doon bago siya bumalik. Balik sa kasalukuyan. Makikita ang muka ni Haeryong na nagugulat at napasabi na paano daw siya napunta rito. Sumagot ang ating bida hahang nakangiti pati na ang nasa likod niyang mga bata na nagulat daw siya siguro dahil may isang taong akala daw niya ay patay na. Ay bumalik na buhay. Diba? Pinsan. Sinabi niya sa ating bida na makikita ang galit sa muka na nakakapagod daw talaga siya. At mas matatag pa daw siya sa isang uod. Dagdag pa niya na akala ko patay ka na. Pero buhay ka pa rin pala. Na napasabi naman si Baek Juryong na sister. At sinabi pa niya sa isip na hindi daw niya napigilan ang galit niya at inaamin niya ang lahat sa harap ng lahat. Ang tanga daw niya. At ang mga ito ay nagbulungan na napasabi sa isa't isa na hindi daw sila makapaniwala. Dagdag pa ng isa na ang ibig lang daw sabihin nito ay na napasabi naman si Muhon sa kanyang isip na seryosong nakangiti na pinainom daw niya siya ng gamot na yon para maging walang awa siya at gamitin ang pagkamatay ng mga kamag-anak niya. Dahil sa malakas na epekto nito, kaya nangyari ang lahat daw ng ito. Na makikita pa ang muka nito na sinabi pa sa isip na pero okay lang daw iyon sa ngayon. Alam naman daw ng lahat na galit si Baek Haeryong kay Baek Jinjin at sa pamilyang Song. Dagdag pa niyang sinabi sa kanyang isip habang makikita ang muka ng ating bida at muka ni Baek Haeryong na sila ay nagkatitigan na. Kaya ang pagiging galit daw niya dahil buhay pa sila ay hindi maaaring maging matibay na ebidensya. Huminga ng malalim si Baek Haeryong at tumingin sa ibaba ng seryoso. Na napasabi na naman sa isip si Mohon na si Baek Haeryong daw talaga ay nakakagulat. At siya daw talaga ay hindi ordinaryong tao. Nagkaroon lang daw siya ng sandaling pag-iinit ng ulo, at pagkatapos ay nalabanan niya ang epekto ng gamot at naging kalmado. Na sinabi naman ng mga bata sa kanya na halos maiyak na hindi. Hindi daw sila makapaniwala. Siya daw ba talaga ay buhay? Nalumingon sa kanila ang ating bida at sinabi niya na pasensya na daw dahil sa pinag-alala daw niya sila. Natumulo ang mga luha nito na napasigaw na alam daw niyang hindi siya basta-bastang mamamatay, na sinabi naman ng isa sa gilid na pinunasan ang luha na sino daw ba sa akala nila ang kanilang master, ha? Na sinabi naman ng nasa gitna na kung ganun, baka buhay rin daw ang iba. Buhay daw ba silang lahat? Natumugon ang ating bida habang kalong niya si Yunha na oo. Buhay pa daw sila. Kaya huwag daw silang mag-alala. At nagyakapan ang mga ito na sinabi na salamat daw naman, nakahinga daw sila ng maluwag. Habang pinapagaling ng ating bida si Yunha, ay sinabi nito sa kanya na pasensya na. Dagdag pa niya na hindi daw siya tao, kaya hindi daw niya alam kung magagamot daw niya siya gamit ang Unbreakable Celestial Master's Immortal Art. Na maiyak-iyak naman si Yunha na nakatingin sa ating bida. Na nagulat naman ang ating bida nang siya ay may napansin sa kanya. Na sinabi ng ating bida habang pinapaggaling niya ito na bigla daw niyang nakikita ang loob ng katawan niya at ang istruktura nito. Parang sarili daw niya itong katawan. At ito daw ba ay isang espiritual na koneksyon? Na ibinaba niya si Yunha na sinabi pa niya sa isip na ito daw ay isang bihirang pangyayari. Tinanggap na daw ba siya ni Yunha? At pagkatapos ay sinabi ng ating bida sa kanila na Baek Haeryong. Ang mga taong may lihim na plano ay hindi madaling magtiwala. Dagdag pa niya na akala nila lahat ng tao ay may masamang balak katulad nila. At sa tingin daw nila, lahat ay handang saksakin sila patalikod. Na tumingin ito sa ating bida na sinabi na at mayon,
Na seryosong tumingin ang ating bida sa kanya na sinabi na ang pagkatalo daw na inayos nila para mapatalsik si Leader Baek Mo-hoon bilang ulo ng pamilya. At ang taong may pinakamalaking papel daw sa kabaliwang iyon ay ang leader ng Invincible White Lotus Battalion, si Baek Bim-hoon. Na nagulat ang mag-ama na si Baek Mo-hoon at si Baek Yeye na napasabi pa ng ano. At pagkatapos ay sinabi ng ating bida habang itinaas ang papel na pero mukhang hindi daw siya niya pinagkatiwalaan. Imbes daw na sunugin ang liham na may mga utos niya, itinago daw niya ito. Dagdag pa niyang sinabi na nahanap daw niya ito habang hinahanap niya ang mga bakas ng mga taong umaatake sa pamilya daw niya. At ngayon, dahil daw lahat sila ay may mataas na antas ng ki at magandang paningin, sigurado daw siyang nakikita nilang lahat ang liham na ito. Na makikita ang muka ng dalawang magkapatid na napasabi na ano. Na napasabi ang mga ito na may gulat sa muka na kasama daw ng iba. Linlangin daw ang leader at ang grupo niya at magkunwaring patay na. Pagkatapos, bumalik ng palihim at maghintay ng utos. Na sinabi pa ng elder na ito na hindi daw ito maaari. Na sinabi naman ng isang nasa gilid na hindi daw siya makapaniwala na pareho pala ang sulat kamay at ang selyo. Na napasigaw ang isang ito at sinabi na kaya daw pala nagkunwaring patay ang mga nakakatanggap ng liham. Habang nakikipaglaban at humiwalay sa grupo. Dagdag pa nito na kaya daw pala nagkaroon ng malaking pagkatalo ang ating Iron Blade Bike House. Na napasigaw din ito na sinabi na ano daw ba ito. Nang bigla siyang inatake ni Baek Hyeryong na sinabi pa na tumahimik daw siya. Na ito ay tatama na sa lalaking sumigaw na nagugulat. Na ito naman ay hinarang ng atake ng ating bida. Na napasabi itong nagtataka ng ngunit. Na sinabi ng ating bida na hindi ko kayang mawala ang mga taong nagsisimulang suportahan ako. Na naiinis namang tumingin sa kanya si Baek Hyeryong. At pagkatapos ay napatingin sa gilid. At sinabi sa isip na habang makikita ang mga ito na nagsisimula ng mawala ng tiwala ang mga matatanda na nakaplano ko. Kailangan kong kumilos bago tuluyan silang tumalikod sa akin. Na makikita itong seryoso na sinabi niya na gagamitin ko ang voice transmission kaya pakinggan niyong mabuti. Kung tatalikod kayo sa akin ngayon, ilalantad ko ang lahat ng korupsyon niyo. Dagdag pa nito na wala kaming ibang choice kundi itago ang katotohanan na kami ang nagplano ng pagkatalo. Kung ipagkakanulo mo ako sa bagay na ito, mapapahamak tayong lahat. Na nagbago naman ang mga itsura ng mga ito na napasabi pa ang isa sa gilid na wala na tayong magagawa ngayon. Na umiiyak naman na nakatingin sa kanyang kapatid si Baek Mo-hoon na sinabi niya na gustong-gusto daw ba niya talagang maging ulo ng pamilya. Dagdag pa niya na kung ganun sana sinabi mo na lang sa akin. Makikita ang muka ni Baek Mo-hoon na sinabi pa niya na patuloy sa pagluha na ibibigay ko naman yon sa'yo. At paano ka napunta sa ganitong kalalang gawain? Na makikita ang muka ng dalawa niyang kapatid na babae na nakatingin sa kanyang naiinis. Na sinabi naman ng ating bida sa kanyang isip na ang nakaraang ulo ng pamilya ay masyadong mabait at mahinahon. Kaya hindi daw niya napigilan ang pang-aabuso ng kapangyarihan ng dalawa niyang nakakatandang kapatid. Na napasigaw naman ang isang ito na sinabi na Baek Hyeryong. Talaga? Daw bang ginawa niya ang ganun? Na sinabi naman ng babaeng katabi ng lalaki na walang puso kang babae. Paano mo nagawang pumatay ng pamilya? Na sinigaw naman ng mga ito na ang anak ko. Ang anak ko ay isa sa 20 namatay. Hindi kita mapapatawad. Dagdag pang sinabi ng mga ito na tita. Makakaharap mo ang nararapat na parusa para sa nangyari sa kuya ko. Totoo ba talaga ang sinasabi mo? Nasinigaw naman ni Baek Dogon sa kanila na ano ba ang ginagawa nyo? Pinaniniwalaan nyo ba ang walang kwentang sinabi ng batang songyon? Na sinabi naman ng elder na ito na kalokohan daw yan. Hindi daw ba niya nakikita yung hawak ni Wumoon? Sulat daw yon ni Baek Hyeryong at may selyo pa daw niya. Na itinuro ni Baek Dogon ang isang babae sa gilid na sinabi niya na ikaw. Sabihin daw niya ang totoo. Hindi daw ba't nanakaw ang selyo ni Mama nung may pumasok na magnanakaw sa bahay nila? Bilisan niyo at sabihin niyo ang totoo. Natumingin ito ng masama at sinabi niya sa isip ng babae na bilisan daw niya at sabihin niya ito ng mabilis. Na natakot naman ang babae na makikita sa muka niya. At sinabi nito na yumuko na ang selyo daw ay ninakaw. At iyon daw ang totoo. Na napatingin sa kanya si Baek Dogon na sinabi niya na ikaw na walang hiyang bata. Sa wakas nalaman na namin kung sino ang kumuha ng selyo ni Mama.
Paano mo nagawang magnakaw ng selyo ni Mama at gumawa ng pekeng sulat? Na napatingin ang ating bida sa kanya ng seryoso. Na sinabi ng elder na ito na sino naman ang maniniwala sa ganoong kadaliang kwento. Ang sulat kamay ay malinaw na kay Baek Hairyong. Bukod pa doon, binantaan ako ni Baek Hairyong ng pagpatay. Yon ay pag-amin sa kanyang mga kasalanan, hindi ba? Natumugon sa kanya si Baek Dugon na sinigaw niya sa kanya na hindi yon. Nagalit lang si Mama sa mga matatanda na napaniwala sa mga masasamang salita ni Song Woo-moon. Na napasabi ang elder na ang galing mong mag-isip ng palusot. Na napasabi naman si Baek Hairyong sa kanyang isip na sinasabi niya sa isipan ng iba na oo nga, malayo ang sinasabi niya. Kung iisipin niyo, mas mahalaga ang pamilya natin kaysa sa isang estrangherong tulad niya na si Song Woo-moon. Dagdag pa niyang sinabi sa isip sa kanila na tumingin sa kanyang gilid na sa isang banda, ang takot sa akin at sa kapatid ko ay malalim na nakabaon sa mga ugat. Dagdag pa niya na karamihan ay hindi maglalakas loob na lumaban. Sinabi pa niya sa kanila na nakatingin na kahit sabihin ni Song Woo-moon ang totoo, kung paniniwalaan mo siya, mapapahamak ka. Pipiliin daw ba nila ang ligtas na daan at sasama sa kanila? Na nakayuko ang mga ito na tumugon na oo, wala daw na ibang paraan. Dagdag pa nila na siyempre. Hindi daw naman magtatraidor ang anak nila sa pamilya. Na sinabi rin ng babaeng ito na oo, hindi ang anak ko ang klase ng tao na tatakbo palayo sa labanan dahil lang sa isang liham. Na napasabi naman ang ating bida sa kanyang sarili na tulad daw ng kanyang inaasahan. Marami daw ang nakakaalam ng totoo pero ayaw umamin. Pumikit siya at sinabi pa sa isip na ang iba ay dahil hindi nila matanggap na nagtaksil ang pamilya nila sa bahay. At ang iba naman ay dahil natatakot sila sa paghihiganti ni Baek Hairyong at ng mga tao niya. Umiiyak ang mga ito na sinasabi pa na oo. Hindi traidor ang mga anak namin sa pamilya. At hindi nila ilalagay ang pamilya natin sa panganib para sa kapangyarihan. Dagdag pa ng mga ito na sigurado daw silang namatay ang anak nila ng marangal sa laban sa kaaway. Na makikita ang mata ng ating bida na sinabi niya sa kanyang isip na hindi daw maaaring marami pa ang mga taong kakampi ni Baek Hairyong. At pagkatapos ay malakas na sinigaw ng ating bida na manahimik daw sila. Na ang mga ito ay napatakip ng kanilang tainga sa lakas ng sigaw ng ating bida. Natumingin siya sa kanyang gilid at sinabi sa mga ito na ano daw ang ibig sabihin ng Iron Blade sa Iron Blade Bike House. Natumugon ng mga ito at sinabi na una ay ang matuwid. Nakalooban, pangalawa ay ang hindi kailanman kakalimutan ang diwa ng isang mandirigma at tatanggihan ang madaling landas at iaalay ang bawat araw sa batalyon. Pangatlo ay ang magmamana ng magaspang ngunit matibay na katangian ng Iron Blade at iwasan ang pagpapalubog sa mga luho at kasiyahan. Nainangat ng ating bida ang kanyang espada at sinigaw na sinabi na kung ganon, ano ang kasalukuyang estado ng Iron Blade House? Kumakatawan ba ito sa Iron Blade ng Iron Blade House, o hindi? Na ang sigaw niya ay umabot sa buong Iron Blade Bike House. Malakas pa niyang sinigaw na kailan pa daw na dumihan ng labis na pag-aaksaya, kasiyahan, at pagkukunwari ang Iron Blade Bike House. Na makikita ang mga ito na sinabi sa kwento na ang Unbreakable Celestial Masters Immortal Art ni Song Woo-moon ay ang kakayahan at ugat ng Taoist martial arts. Kaya ang mga salitang isinisigaw niya gamit ang ki ay may epekto ng pagising sa isang tao. Na agad namang sinigaw ni Baek Dugon na huwag niyo siyang pakinggan. Alam niyo namang hindi ito ang tamang oras para sabihin ang mga ganyang bagay. Na biglang isang suntok ang dumapo sa muka nito. Ito pala ay gawa ng ating bida na sinabi pa niya sa kanya na bakit ba hindi ka manahimik at makinig sa akin. At dito na po nagtatapos ang ika-78 kabanata. Ika-79 na kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang muka ni Baek Hairyong na sobrang nagagalit. Na mabilis itong tumayo at sinabi niya na ang lakas daw ng kanyang loob na atakihin siya. Hawak ang muka ni Baek Dugon na sinabi niya na ang walang hiyang iyon. At sinabi ng ating bida na Invincible White Lotus Battalion. Ilan kayo ngayon dito? Natumugon ng mga ito at sinabi na may 150 katao po lahat, sir. Na sinabi pa sa kanila ng ating bida na kung ganon, alam niyo ba kung ano ang nangyari sa 50 pang tao? Sinabi ng ating bida na inilagay ang kanyang kamay sa dibdib na ang 20 sa kanila
ay sumunod daw kay Baek Haryong at nagtaksil kay Leader Baek Muhon. Dagdag pa niya na sila, kasama ang 70 ay nagtaksil sa Dragon Regiment, ay sinubukang patayin ako at ang pamilya ko. Na nagulat ang mga ito at napasabi na ano. Totoo daw ba yon? Na nainis pa niyang sinabi na lumaban kami ng buong lakas para protektahan ang buhay namin. Nanalo kami matapos ang matinding labanan. Kahit sa ganoong mahihirap na sitwasyon, pinili naming huwag silang patayin, kundi sugurin lamang sila. Dagdag pa niyang sinabi sa kanila na pero sina Baek Haryong at Baek Joryong na natatakot na mabunyag ang kanilang mga sikreto dahil sa aming pagkaligtas, ay binomba ang basement para ilibing kaming lahat ng buhay. Na makikita ang mga ito na nagbulungan at nagulat sa kanilang narinig. Na napasabi si Joryong na ang buwisit na ito. Na sinabi naman ni Baek Dugon sa kanyang likuran na huwag daw nila silang lokohin. Dagdag pa niya na naglalabas ka lang ng walang kwentang salita. Akala mo ba maniniwala ang lahat sa sinasabi mo? Na makikita naman ang muka ni Hairyeong na tahimik lang na nakatingin at walang masabi. At sinabi pa ng ating bida sa kanila na saan napunta ang inyong mga mapagmalaking espiritu. Susunod ba tayo sa isang leader na nagtaksil sa kanyang mga kasama at pumatay sa ating mga kamag-anak? Makikita ang likod ni Baek Yeye. Na sinasabi niya habang naglalakad na wala nang dapat pang pakinggan. Ako ay maniniwala sa nakita ko sa kanya sa lahat ng oras na ito. At pagkatapos ay sinabi nito na napatingin ang ating bida na ang mga nagtaksil sa pamilya dahil sa kanilang kasakiman sa kapangyarihan ay magbabayad para sa kanilang mga kasalanan. Dagdag pa niya na ako, si Baek Yeye, bilang isang miyembro ng Iron Blade House, ay susunod sa iyong mga utos. Na napatingin naman ang ibang elder sa kanya na may mga pawis sa kanilang pisngi. At sinabi ng mga ito na nasaksihan natin ang kabutihan ng taong ito sa huling labanan. At sinabi ng isang ito na napatingin ang ating bida na sinabi na ang Immaculate Ten Swords Regiment ay susunod din sa katotohanan. Na sinabi rin ng isang ito na ang Lion Regiment ay susunod din. Na napasabi si Baek Dugon na itinutok ang kanyang espada na ano bang ginagawa niyo? Nagre-rebelde ba kayo laban sa akin? Patayin niyo sila. Patayin niyo ang mga walang hiyang yon. Na naiinis na sinabi naman ni Baek Haryong sa isip na ang Immaculate Ten Swords Regiment at maging ang Lion Regiment. Mukhang talo na ako ngayon. Na sinabi sa isip ng isang ito na ang Vice Chief of the Invincible White Lotus Battalion, Baek So-hun. Na alam ko naman. Mula sa simula pa lang na mayroong kakaiba. Ang makapangyarihang Invincible White Lotus Battalion ay natalo ng simpleng Sealed Mountain Sect. At dosi-dosenang bangkay na hindi makilala ang mga mukha dahil sa pag-atake ng apoy. At ang mga taong ito ay hindi naman daw namatay sa pag-atake ng apoy. Na makikita ang muka nito na sinabi pa niya sa isip na alam nila na kung iwanan nila ang kanilang mga pwesto sa grupo, mamamatay ang mga kapatid nila. Pero tinraider pa rin nila ang mga kapatid nila sa pamamagitan ng pagkukunwaring patay at matagumpay na nakatakas sa lugar para sundan si Baek Haryong. At pagkatapos ay napatingin sila sa kanya nang sabihin nito na siya daw ay si Vice Chief ng Invincible White Lotus Battalion na si Baek So-hun. Ay sasama na rin daw sila sa kanila. Na malakas namang tumalon ang isang ito na sinabi habang nasa ere na Vice Chief. Ang kapal ng mukha mong itutok ang espada mo sa leader. Na ito pala ay si Chief of the Invincible White Lotus Battalion. Na si Baek Jae-hoon. Na ito ay bumaba sa likuran ni Baek Haryong na sinabi pa nito na iutos ko sa iyo bilang pinuno ng Invincible White Lotus Battalion. Ay susunod ang Invincible White Lotus Battalion sa mga utos ni Baek Haryong. Na napasabi naman ang mga ito sa kanya na ngayon ay malinaw na ang lahat. Hindi namin matatanggap ang isang taong nagpapatay sa mga kapatid namin. Hindi ka na namin leader, ikaw na walang hiya ka. Mula ngayon, si Baek So-hun. Ang Vice Chief, ang aming bagong leader. Na nagulat ito at napasabi na mga buwisit kayo. At pagkatapos ay sinigaw ng grupong ito na sinabi na ang dahilan kung bakit namatay ang ating mga kasama. At ang dahilan kung bakit natalo ang Iron Blade Baek House sa hamak na Sealed Mountain Sect. Ang mga Iron Blade Fierce Battalion, Fang Regiment, Taeger Regiment. Kaya gusto rin naming sumali. Na nagulat naman ang grupo ni Baek Haryong na nagugulat. Habang sinsabi naman ng mga leader ng ibang grupo na ang 100 Scripture Crane Battalion, Dragon Regiment ay susunod daw sila kay Leader Baek Haryong.
Na sinabi naman ng ating bida kay Baek Muhon na nasa kanilang gitna na leader, hindi mo kasalanan na tayo ay natalo. Ibig sabihin nito ay dapat nating bawiin ang iyong pagbibitiw bilang pinuno ng bahay. Leader, ibigay mo ang utos. Upang lipulin ang mga nagkanulo sa atin. Na nakatungo ito na hindi makapagdesisyon na sinabi pa na ito daw ay. Nang biglang sabihin ni Baek Hyeryong na ito ay napatayo na ang mga hangal na yon. Ni hindi sila dapat maglakas loob na itutok ang kanilang mga espada sa atin. Na biglang lumabas ang mga kaalyado nito na makikita sila sa ere. Na ang mga ito ay makikita sa likuran ni Baek Hyeryong. Na makikita silang tatlo na napasabi na nagulat na sino. Daw ang mga yon. Na makikita ang muka ng ating bida at sinabi sa kanyang isip na sino kaya sila. Napakalakas ng kanilang ki energy. Kung ganoon sila kahusay, dapat ay may alam ako tungkol sa kanila. At pagkatapos ay tinutok ng ating bida ang kanyang espada at sinabi niya na sa huli. Talagang gusto mo bang lumaban? Kailangan ba nating maglaban, tayong magkakapatid sa dugo, dahil lamang sa iyong pagnanasa sa kapangyarihan? Na nakatingin sa kanya ng seryoso si Baek Hyeryong na sinabi niya na pamilya. Magkakapatid sa dugo. Mahalaga ba talaga ang mga bagay na yon? Dagdag pa niyang sinabi na isipin mo ang kasaysayan. Ilang beses nang nangyari ang mga ganitong insidente, paulit-ulit. Sa paglipas ng kasaysayan, nasinigaw ng ating bida sa kanya na manahimik daw siya. At itigil mo na ang pagpapalusot mo. Nasumigaw din sa kanya si Baek Hyeryong na sinabi na wala nang ibang dapat sabihin. Inilabas mo na ang iyong espada. Simulan mo na. Makikita ang bibig ng ating bida na napasabi pa ng buwisit ka talaga. At pagkatapos ay mabilis silang sumugod. Na sinasabi pa niya na aalisin natin ang mga tiwali at ibabalik ang Iron Blade Baek. Nasumugod din ang mga ito at sinigaw ni Baek Hyeryong na kayong mga mangmang. Dagdag pa niya na lipulin ang bawat lalaking tumayo laban sa atin. Na mabilis na sumusugod ang ating bida habang nakatingin siya sa gilid na sinasabi niya sa isip na kailangan kong supilin si Baek Hyeryong. Baek Juryong at Baek Dugon una sa lahat. Dagdag pa niya na ito lamang ang paraan upang mabawasan ang mga pagkalugi ng mga kamag-anak ko sa ina. Na nagulat si Baek Hyeryong nang mabilis na lumapit sa kanya ang ating bida. Na winasiwas niya ang kanyang espada at gumamit ng kasanayan na Iron type Soulless Sword style. Na ang ating bida ay titira rin ng kanyang espada na tinawag niyang Celestial Brush Sword style. Na sila ay makikitang nagsasalpukan sa ere. Habang nakatingin sa ating bida si Baek Hyeryong, ay napasabi ito sa isip na ano itong estilo ng kanyang espada na ginagamit. Dagdag pa niyang makikita ang kanyang mata na magiging pasanin pa nga daw ito para sa Palm Emperor upang gumawa ng ganitong klaseng estilo ng espada. Na sinabi naman ng ating bida sa isip na paano daw ito naging posible. Dagdag pa niyang sinabi sa isip na maliban sa aking lolo, ang masamang Spear Demon, ang Blood Cloud Emperor, at ang Blade Emperor. Makikita ang kanyang mata na sinabi pa niya na si Baek Hyeryong ang may pinakamalakas na kapangyarihan sa mga taong nakasalubong ko. At ito ba ang tunay na kapangyarihan ng Iron Blade Baek House? Mabilis siyang sumugod gamit ang Wind Fury na sinasabi pa sa isip na wala ng oras para sayangin. Na napasabi naman si Baek Hyeryong na ang kakayahang ito ay hindi mahulaan tulad ng hangin. Na makikita ang mata nito na sinabi pa niya sa isip na kailangan kong hulaan ang landas ng espada na ito. At dito na po nagtatapos ang ika-79 na kabanata.